So, ito po yung ano natin. Ito po yung topic po natin yan. Kasi meron po kasing nagtanong po sa akin yan, nito eh. And actually, gusto ko pong i-discuss po siya mamaya po sa klase po natin sa 8 p.m. class po natin, yung formation po natin sa LCA. Pero gusto ko pong tinatawag na ma-separate po yung about the salvation and the eschatology. So, yan po mga sir. So, gusto ko pong i-separate po yung discussion concerning of that. So, kaya nga po, yun, pinauna ko na po na i-discuss itong ligtas na ba kayo? Kasi yan po yung always na tinatanong sa atin ng mga born agoy, di ba? Particularly itong mga fundamentalist, itong mga Kamakop, itong Pentecostal, Baptist. First, itatanong po nila sa atin, ligtas ka na ba? Bakit? Kasi parang po sa kanila, according po sa kanila, nang dahil po nagbasa daw po sila ng Biblia, ng banal na kasulatan. So therefore, naligtas na daw po sila by way of professing na they have faith sa Panginoong Jesucristo. Bakit po? Kasi sinabi po kasi ng banal na kasulatan is pamamagitan ng pananampalataya, naligtas po kayo. So yan po yung sinabi ng banal na kasulatan. Pero ang problema, according to St. Peter, ang dami-dami pong mga nakasulat, sa banal na kasulatan na yung mga hindi mananampalataya o yung mga antikristo, ini-interpret po nila ng hindi po tama. Gaya po sa ginawa po nila sa ibang parte ng banal na kasulatan. So pag sinasabi po natin kasing kaligtasan, gawa po yan ng Panginoong Diyos eh. Bakit? Kasi tayo po kasing mga tao, wala po tayong kapangyarihan na makapagliligtas po sa atin pong sarili. Bakit po? Kasi tayo po yung nalugmok sa kasalanan eh. Tayo po yung napunta doon sa kasalanan. Diba? Romans chapter 5 verse 12. So napunta po tayo, kaya nga po mamamatay po tayo. Bakit po? Kasi meron po tayong kasalanan. Kasi yung death po kasi, yan po yung consequence, kabayaran. Yung damage, kumbaga, yan po yung consequence sa kasalanang ginawa ng ating unang mga magulang, Adan at saka si Eva. So kaya nga po, lahat po ng tao na magiging tao or isisilang sa sanlibutan pong ito, ay yun, mamamatay po siya. Bakit po? Kasi nagkasala po siya eh. Nagkasala po siya. And at the same time, maliban po sa tinatawag na nature po niya talagang mamatay, and spiritual and theologically, yung kamatayan, dala po yan ng tinatawag na kasalanan. So yan po. So ngayon, ang tao nalugmok sa kasalanan, na napunta po siya sa kasalanan. So sinabi ko po kanina, wala po siyang kapangyarihan, iligtas po niya yung sarili po niya from the kumunoy of sin. Yung kumunoy ng kasalanan. So kung tayo po yung gagawa sa sarili po natin para maligtas po tayo, talaga hindi po tayo maliligtas. At talagang lulubog po tayo kung wala po tayong aasahan na hindi po belong or hindi po kasama natin na tinatawag na labas po sa tinatawag na kasalanan. So yan po mga sir. So sa makatwid, meron pong ibang being na magliligtas po sa atin at kukunin po niya tayo from the slavery of sin sa pamamagitan ng kanyang tinatawag na kamatayan. Kaya nga po, Hebrews chapter 9 verse 22, wala pong kasalanang mapapatawad, wala pong madidelete or mai-erase na kasalanan kung wala po yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. So nang dahil po sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo, lahat po ng tao naligtas at ito po yung hinahawakan na mga kaibigan po natin yung mga sulpot. Dahil tapos na pong namatay ang Panginoong Jesucristo, pagkatapos ako, nanampalataya ako sa kanyang kamatayan, so therefore ligtas na ako. Ang question, yan po ba ang pagkakaintindi ng mga apostol? Hindi po. Bakit po? Kasi yung tinatawag na action ng Panginoong Jesucristo, it is a meritorious action po ito. Bakit po? Kasi again, hindi po natin magagawa yung kaligtasan kung sa atin lang. Kung tayo po yung tinatawag na magligtas sa sarili po natin, hindi po. Bakit po? Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo, without me, you are nothing. Kung wala ako, wala kayong tinatawag na magagawa. Yan po mga sir. So ngayon, kailangan po tayo ng tagapagligtas. And syempre, kung meron po tayong tagapagligtas, hindi po pwede nakatunganga lang po tayo. Umupo lang po tayo sa isang gilid, pagkatapos umupo tayo sa isang silya, pagkatapos sasabihin kong, nanampalataya ako sa Panginoong Jesucristo, ligtas na ako. Yan po ba yung sinabi ng banal na kasulatan? Hindi po. Bakit po? Kasi yung tinutukoy po nating salvation,
yung tinutukoy po natin salvation na ginawa ng Panginoong Diyos, na siya lang po yung makakagawa po niyan, sa terminong Katoliko, tinatawag po yan na objective salvation. At yan po yung mababasa po natin sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Na wala pong makakagawa na kahit na sino, maliban lamang po sa Kanya. Bakit po? Kasi yung kasalanang nagawa po natin against sa Diyos, infinite po eh. So dapat ang magbabayad din po nito, infinite being. For example, nagkakautang po ako sa inyo mga sir, mga ma'am ng 1 billion pesos. Hindi po pwedeng ang ibabayad po natin o ibabayad ko po sa inyo ay 1 centavo. Hindi po pwede yon. Dapat ang ibabayad ko po sa inyo 1 billion. Bakit? Kasi ang 1 centavo, hindi po siya equivalent, hindi po siya equal doon sa tinatawag na 1 billion. 1 billion naman. 1 billion, hindi po. Hindi po siya equivalent, kumbaga, hindi po siya equal. Same din po sa Panginoong Diyos at tao. Nagkasala ang tao sa Diyos, hindi po pwede tao lang yung ibabayad. Bakit po? Kasi ang Diyos at ang tao, hindi po siya equal. Hindi po siya kapantay. So, kaya nga, dumating dito, pumunta rito, ang Panginoong Diyos, di ba? St. John chapter 1, verse 1 and 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Itong salitang ito, ang Diyos. Hindi po, pag protestante po magbabasa po niyan, sasabihin po na Biblia yan. Hindi. It refers to the person of Christ. Kaya nga po ang ibang translations ng mga version ng Biblia na translation or version ng mga protestante, instead of word po yung nilalagay po nila, nilalagyan po nila ng Kristo. In the beginning, there was Christ, and Christ is with God, and Christ is God. Yan po yung Protestant version eh. And pagkatapos pagdating ng 14, itong word na sinabi ni St. John na Diyos, naging tao ito. Bakit? Ano yung purpose? Ano yung objective? Bakit naging tao po siya? Hebrews chapter 9 verse 22, walang kasalanang mapapatawad kung hindi. Ano ba yun sa Tagalog? Yung paagasan. Yun. Kung walang dugo na i-offer. So yan po yung purpose. Kaya nga po naging tao ang Diyos. Yung salita ng Diyos, ang Diyos na salita, naging tao ito. Bakit kasi para ang tinatawag na offering o yung sakripisyo na i-offer doon sa cross, same value sa utang ng tao doon sa Diyos. Ang utang natin doon sa Diyos, infinite. So dapat ang ibabayad din, infinite din. Kaya nga, nang naging tao ang ating Panginoong Jesucristo, yun, isinauli po niya. Bakit? Kasi same po sila, same nature po sa kanyang ama eh. Same nature po na Diyos. So, same value. So, kaya nga, ang tao maliligtas pag mananampalataya po tayo sa Panginoong Jesucristo. Bakit po? Kasi ang Panginoong Jesucristo, same value po siya sa Diyos kung saan po tayo nagkasala. So, ang sino mang manampalataya sa Kanya, may kaligtasan. Bakit? Kasi same value po siya sa Ama eh. Same value po siya sa Ama. Pero ang tanong, kailan po natin matatanggap yung tinatawag na salvation? Kailan po? Sa mga kaibigan po natin, mga sulpot, manampalataya ka lang, okay na. Huwag ka nang gumawa. Huwag ka nang, ang dami-dami po nilang mga, dami-dami po nilang mga cheche-bureche yung, huwag kang gumawa para sa kanila. Sa atin, hindi. Kasi yung objective salvation, siya lang po yung makakagawa. Hindi po tayo, hindi po yung magawa po natin. Siya lang po yung makakagawa. Itong salvation na ito, dapat tayong mag-cooperate. Dapat po natin isubject po yung mga sarili po natin para sa salvation na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Mga sir, mga ma'am, itong topic na ito, importante po ito pag makaharap po kayo ng mga sulpot, lalo na po mga Baptist, Born Agoy, Pentecostal at iba pa. Bakit? Kasi ang itatanong po sa inyo, ligtas ka na ba? So kung hindi po natin alam yung mga distinction of terms and explanation kung ano yung nakasulat sa banal na kasulatan, hindi po tayo or wala po tayong capacity to answer their questions and attacks. So yan po mga sir. So dapat, ano po natin ito. So alam po natin yung mga distinction of terms o mga terminong gagamitin po natin.
Okay, so yung Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, refer po yun sa objective salvation na kung saan ang Kristo lang ang makakagawa, hindi po tayo. Pero hindi rin po pwedeng tinatawag na hindi po tayo maging subject sa kaligtasang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Dapat po tayong maging subject po niya. Dapat po tayong tumanggap sa tinatawag na kamatayan po niya. Kaya nga po ang Kristo gumawa po ng tinatawag na mga instrumento para matanggap po natin ang kaligtasang ito. Ano po yung mga instrumento, mga sir, mga ma'am? Ang mga instrumento po, ito po yung tinatawag po natin ng mga sakramento. By way of these sacraments, matatanggap po natin yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Sa terminong Katoliko pa, tinatawag po yan na sanctifying grace. At according po sa katuruan po natin, na ang sanctifying grace, sinasabi po ito according sa Council of Trent, sanctifying grace is the sole formal cause of justification. This means that the infusion of sanctifying grace affects the eradication of sin as well as inner sanctification. So yung kasalanan po natin, pag makakatanggap po tayo ng sanctifying grace, tatanggalin po yan niya yung mga kasalanan, and pagkatapos, bibigyan po niya tayo ng tinatawag na inner sanctification. Pero temporary po ito. Bakit? Kasi mawawala po yung sanctifying grace, yung grasya na yun, kung magkakasala po tayo. At mababalik din po ulit kung tatanggap po tayo ulit ng sanctifying grace. In what way? So kaya nga po ang Kristo, nagtatagpo siya ng mga instrumento. At yung mga instrumento na yun, yan po yung tinatawag natin sa mga termino natin ginagamit sa dogma ng Simbahang Katolika, yan po yung sakramento. Yon. Sacrament, it is an outward sign instituted by Christ to give grace. Pag sinasabing outward sign, explicit, makikita po natin sa ating dalawang mga mata, outward symbol or sign na nagbibigay patunay na itong explicit na sign na ito, outward sign na ito po yung nagpapatunay na ang Panginoong Diyos nagbibigay po sa atin ng grasya. So pag makatanggap po tayo ng bautismo, outward sign, makikita po yung form and the matter. Ano po yung tinatawag na matter po doon? Yung tubig, yung ministro. Ano po yung form po doon? Yung isasalita po ng pari, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy. So, sa pamamagitan po niyan, mga sir, mga ma'am, yun, makikita po natin na ang Diyos nag-i-infuse po sa atin ng grasya. At tinatanggal po sa atin yung tinatawag na kasalanan. Yan. Yan po yung proseso eh. According sa banal na kasulatan, di ba? Kung titingnan natin, ang Panginoong Jesucristo nagsasabi na, kapag hindi kayo manampalataya at magpabautismo, wala kayong kaligtasan. Di ba? Pagkatapos sabi na St. Paul, ang kaligtasan, ang bautismo ang nagliligtas sa atin. O di ba? So, ibig po sabihin po niyan, yan po yung mga instrumento na kung saan matatanggap po natin yung sanctifying grace, kung saan yan po yung pamasakay po natin patungo doon sa Diyos at para maligtas po tayo. Kapag wala po yung sanctifying grace, patay po tayo sa harap ng Panginoong Diyos. Hindi po natin natanggap yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung reason, mga sir. So kaya nga tayo mga Katoliko, pag sinasabing salvation, kaligtasan, objective and subjective. Objectively, ang Kristo po yung gumawa ng kaligtasan para po sa atin at ang kaligtasan yung para sa lahat ng tao. Pero hindi po lahat ang maligtas. Bakit po? Kasi hindi po lahat ang tumanggap sa kamatayan na yun. In what way? So kaya nga nagtatag ang Panginoon Jesucristo ng instrumento para kung saan matingnan natin, matanggap po natin yung grasyang kanyang ibinigay doon sa krus. Magbibigay po tayo ng always ko pong ginagamit na example, mga sir, mga ma'am. For example, nananampalataya po tayo na ang kanin, yung lutong kanin, ay ito yung instrumento na mabusog po tayo. Tanong, nabusog na po ba tayo dahil naniniwala tayo na ang kanin ay makapagbubusog po sa atin? Hindi. Kailan po tayo mabubusog? Kung kukunin po natin yung kanin, ilalagay po natin sa ating plato. Pagkatapos kukuha po tayo ng ulam kumbaga, then merong kutsara, then isusubo po natin sa bibig,
sa bibig po natin, then ngunguyain natin, then after on that, yun, ipapasok po natin sa ating tiyan, then after on that, dyan pa tayo mabubusog. Bakit ko po dinitali? Kasi yan po yung proseso na mabusog ka. Same po sa kaligtasan. Sa kaligtasan, nandyan na po yung binargain na po ng Panginoong Jesucristo. Yung tinatawag na grasya, yung salvation. Hinintay na lang po niya, hihintayin po niya kung kailan po tayo kukuha ng kaligtasan na yun. And syempre, meron pong action kasi cooperation po yan eh. Magko-cooperate po tayo sa grasyang binigay ng Panginoong Jesucristo sa atin. So, kinakailangan tayo po yung lalapit. Hindi po si Kristo po yung lalapit. Tayo po yung lalapit. Bakit po? Kasi yan po yung pagpapatunay na binigyan po tayo ng Panginoong Diyos ng grasya ng konversyon sa ating buhay para lumapit po tayo sa Panginoong Jesucristo. In that manner, tatanggapin po natin siya by way of His instrument. Ano po yung instrumento na yun? Yan po yung sakramento. So, yun, sa bata pa, bautismuhan na po tayo. Kasi yung baptism po kasi yan po yung door, pintuan ng lahat ng mga sakramento. Hindi ka makakatanggap ng ibang mga sakramento kung hindi ka mabautismuhan. At yung bautismo na yan, kaisang beses lang po mangyayari sa ating buhay. Hindi po pangalawa, pangatlo, pang-apat. Hindi. Kaisang beses lang po na mangyayari po yan. And the same din po sa confirmation. And the rest of that, pwede po nyo matanggap pa ulit-ulit kung gustuin po ninyong tatanggapin yan. Yun. Yan po mga sir, ha? Okay. So ngayon, dyan po natin matatanggap, ha? Dyan po natin matatanggap yung grasya ng Panginoon. At yan po yung pamasahe po natin. Patungo doon sa langit. Bakit? Kasi, siyempre, pag magkaharap po tayo sa Diyos, ang impediment po natin, yung, ano ba sa Tagalog, yung babag, yung hindrance, kung baga. Ano ba yan? Sa Tagalog, babag, parang sa Bisaya na ay ali ba? 'Di ba? Na ay ali or babag. Ano ba sa Tagalog mga sir? Please paki-back up po ng vocabulary. Balakid. Thank you po. Okay. Okay. So, ang kasalanan po natin, yan po yung hadlang or balakid na makita po natin ang Panginoong Diyos. Makita po natin yung eternity. Yan po yung balakid eh. Sa theological term, tinatawag po na impediment. Yan po yung impediment ng ating pagkatao sa harapan po ng Diyos. Hindi po natin makikita ang Diyos mukha sa mukha. Wala po tayong beatific vision. Bakit? Kasi meron pong impediment or hadlang or balakid para makita po natin ang glory ng Panginoong Diyos. Yan po yung ano eh. So ngayon, ang sanctifying grace na matatanggap po natin by way of sacraments na kung saan yan po yung dugo ng Panginoong Jesucristo, yan po yung magtatangga sa mga balakid, harang, hadlang. Yan po yung magtatanggal para pagharap po natin sa Panginoong Diyos, makita po natin siya mukha sa mukha. Yan po yung sanctifying grace. At yan yung pamasahe po natin. So kaya nga pag ang tao mamamatay na walang sanctifying grace, ang mangyayari po dyan mga sir, mga maiimpyerno po tayo. Bakit? Kasi patay po tayo sa harapan ng Panginoong Diyos. So yun. Yan po. So kailangan mag-cooperate po tayo. So sa cooperation po natin, tatanggap po tayo ng sakramento. And at the same time, dapat mag-persevere po tayo sa grasya na yan, natanggap po natin. I-persevere po natin. Kasi pag hindi po natin ipi-persevere po yan, mangyari, matatanggal din po sa ating kaluluwa yan, mamamatay din po tayo again. So yun po yung kaligtasan na turo ng banal na kasulatan at turo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yung kaligtasan tinuturo ng mga Protestante, sinasabi nila, tanggapin mo lang si Kristo, yung Panginoon mo, personal na Panginoon mo, tagapagligtas, ligtas ka na, yan po yung turo ng demonyo. Bakit po? Kasi para sa kanila, simple yung kaligtasan. Uupo lang ako, pagkatapos maniwala lang ako sa Panginoong Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas ko, ligtas na ako. Hindi! Bakit po? Kasi kailangan tayong mag-cooperate sa kaligtasan na yun. Kailangan po tayong mag-cooperate. Kailangan po natin tanggapin ang Panginoon.
by way of the sacraments. Yan po. And itinuturo pa ng Biblia eh. For example, the baptism. Di ba? Sabi ni San Pedro, yan yan nakapaligtas sa inyo. At nagiging kaisa tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, yung confirmation, pinababaan ang mga apostol ng banal na Espiritu. Pangatlo, yung Santa Eucharistia. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang kakain sa aking laman, may buhay na walang hanggan. Yun. Yung confession, sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sino mang pinapatawad ninyo, napatawad ito. Ang sino mang hindi pinapatawad, hindi rin ito pinapatawad. At iba pa mga sakramento. So, ibig sabihin, mga sir, mga ma'am, itong turo ng Iglesia Katolika concerning the graces of the sacraments na ibibigay po sa ating kaluluwa, hindi po yung invento ng Iglesia Katolika, kung hindi mismo ang Kristo yung nagturo po niyan. So, yan po mga sir. And syempre, itong mga sulpot na ito, tinuturuan po nila yung mga membro po nila na umupo lang. Pagkatapos maniwala ka lang. Ligtas ka na. Yan po yung paborito ng demonyo kasi mamamatay po yan sila na walang grasya. Mamamatay po yan sila na walang grasya. Kung mamamatay po sila na walang grasya, so therefore, saan sila pupunta? Maiimpyerno. Kaya nga tayong mga Katoliko, blessed po tayo. Blessed po tayo. Tayong mga Katoliko, bakit kasi nandiyan na po yung grasya eh? Binargay na po ng Panginoong Jesucristo yung grasya sa Iglesia Katolika kasi ang Iglesia Katolika, siya po yung reservoir of grace. Siya po yung administrator of graces. Binargay na po niya. Hinihintay na lang po tayo ng Panginoong Jesucristo kung kailan po natin tatanggapin or kukunin yung mga grasya na yan. Mas mabuti na po kasi mga sir, mga ma'am, na alam po natin yung pananampalataya natin. Hindi lang po puro kaharap natin yung mga hindi Katoliko at nanalo tayo sa debate o diskusyon. Pagkatapos wala po tayong alam sa pananampalataya natin. Useless po yan. So dapat alam natin yung pananampalataya po natin kasi mas madali na po nating masagot itong mga sulpot na ito kung alam natin yung pananampalataya natin. So yan po. So itong sinasabi nila, naligtas ka na ba? Ang tinatanong po nila, parang nag-a-act po sila that they are God. Kasi alam po nila, ligtas ka na eh. Di ba? Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, ano ba yun? Okay, Saint Matthew chapter 24 verse 13. Ito po, babasahin natin mga sir ha. 24:13. Ito po yung sinabi ng banal na kasulatan. 24:13. Ito po. Okay. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Yun. So, ibig sabihin, meron po tayong bagay na dapat i-persevere po natin ito. Ano po yun? Yan po yung grasya. At yung grasya na yan, galing sa Panginoong Hesukristo. At tinatawag po natin yan na grasyang makasanto sa Bisaya, or actually Spanish. Then pagkatapos sa English, sanctifying grace. Yan po. So, hindi po tayo na umupo lang pagkatapos nakatunganga lang. Wala po tayong kaibahan doon sa mga tao na na gumagawa ng masama ngayon, pagkatapos bukas magsisisi, and sasabihin na naman nga ligtas na ako kasi naniwala na ako, nanampalataya na ako sa Panginoong Jesucristo. Ligtas na ako. Siya po yung nagde-declare eh. So, ibig sabihin, ginagawa po niya na siya po yung Diyos. Kasi meron na siyang judgment, naligtas na siya eh. So, kaya nga, itong mga kaibigan po nating mga sulpot, ang tawag po natin sa kanila, hindi po yan ligtas. Sa Bisaya pa, hindi po na luwas, kundi giluasan. Mauna. Okay. Ingon pa sa atong mga higala nga mga dili Katoliko, kita daw mga Katoliko wala daw tay connection sa mga apostol or sa panahon sa mga apostoles tungod kay ang ato daw mga pagtulunan wala daw sa Biblia. Ang problema kining moong mga tawhana nagasulti, nagapamulong ug mga butang sila ra po'y nakasabot sa ilahang magipamulong. Ngano man kay ang pagmingon sila og dili nakasulat or wala nagabase sa balaang kasulatan, ang naa sa ilang unahon na letra por letra.
Unya kanang pagtulunan nga letra por letra dapat mabasa sa mga nakasulat sa balaang kasulatan, wala man po nagitudlo sa mga apostol. Unya at the same time, wala po sa gitudlo sa tuang Ginoong Jesucristo nga kung manudlo o mga pagtulunan o doktrina, dapat mabasa sa Biblia letra por letra. Wala man na sa Biblia. Maupaw ka na lang or tawag anang mahurot na lang nga to ang buhok o binasa ng Biblia from cover to cover. Di ka makabasa nga ang mga apostol nanudlo na kung dili mabasa sa Biblia, dili tuuhan. So, ang gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, katong giingon ni Kristo nga tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Nya dili man ang tanan nakasulat, pero it does not mean nga di na tamutuo sa nakasulat. Kaya ang pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana dapat mutuo ta sa nakasulat. Kung siya nakasulat, mutuo ta. Magbitaw pag ang simbahang Katolika manudlo, nagabase siya sa nakasulat katong esensya sa kahulugan sa gitawag og nakasulat. And at the same time, ang iyan nalang himuon is maghimo og tawag ining formula kay para mas daling masabtan ang gitudlo nga pagtulunan nga nakasulat sa balaang kasulatan. And the number 2, nagatuo kita nga naay gitawag og pulong sa Dios nga wala nasulat. Ug kana nga termino nga gituuhan sa Iglesia Katolika mao nang word or term nga tradisyon. So lang tradisyon, it is a thing, it is a teaching handed down from one generation to another generation. So buot ipasabot, makita nato nga ang simbahang Katolika basta manudlo nagabase sa pulong sa Dios nga nasulat ug wala masulat. Kana nasulat naa sa Biblia ug kanang wala masulat mo nang tradisyon sa pagtuo. So kung naay mga termino nga ato ang makaplagan nga pagtulong sa Iglesia Katolika nga feel nato nga wala nakasulat sa balang kasulatan ug di nato makita sa balang kasulatan ka nga nagabase na sa tradisyon sa pagtuo. Ngano man kay ang tinuod nga iglesia na ano gikita og tradisyon, dili pwede nga mawagtang ng tradisyon sa pagtuo sa tinuod nga iglesyang gitukod ni Ginoong Jesucristo kay mismo ang balang kasulatan nag-ingon 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 ang giingon sa balang kasulatan nga huptin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pagtudlo og gitawag og sulat, pinaagi sa pinbinaba or sa gitawag og sinulat. So mana kami mga Katoliko, itong mga Katoliko bisang pagkapila sa lambiingon nga itong pagtulon ano wala sa Biblia, huna lagi intaw na nila nga naman tungod sa hinungdan ang simbahang Katolika nabuhi og nag-exist for almost 2,000 years nga ang pagtulunan ingon ana. Unya gikan sa 1st, 2nd ug 3rd century na ang Iglesia Katolika og ang mga pagtuo agihuptan ni ini nihatag lang ang simbahang Katolika ang hierarkiya og formula kay para mas madali natong masabtan ang atong pagtuo nga kini gikan kang Kristo o gikan mismo sa mga apostol.